May namumuong isang napakalaking diplomatikong iskandalo sa pagitan ng Israel at Ukraine. Bumibili ang Israel ng butil na ninakaw sa Ukraine mula sa Russia at may malinaw ng ebidensya ng ganitong pakikipagtulungan. Ibinebenta ng mga Ruso sa Israel ang mga illegal na butil mula sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine sa tulong ng mga tagapamagitan. Ang kinikita sa ilegal na operasyon ay pinupundohan ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Ang nakapagtataka, sinasabi ng Israel na hindi nila alam na ninakaw ang butil na binili nila, pero ang tanong ay bakit sila bumibili sa Russia? Pero sa kabilang banda, kahit pagkatapos ng diplomatikong nota ng protesta mula sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine, halimbawa, noong ika-27 ng Abril, may isang barko na pumasok sa isa sa mga daungan sa Israel na nagdadala ng ninakaw na butil mula sa Ukraine. At napag-alaman na marami palang ganitong mga insidente nitong mga nakaraang panahon. Kaya pag-usapan natin ang paksang ito ngayon. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hiniling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News gamit ang link sa video description. Kaya lumabas ang isang napakahalagang investigasyon mula sa pahayagang Haaretz na lalo pang nagpapatunay sa mga naunang pagtagas ng impormasyon na hindi lang basta nakikipagtulungan ang Israel sa Russia kundi hinihikayat pa nito ang agresyon ng Russia laban sa Ukraine. Sinundan ng mga mamamahayag ang ruta ng Russian bulk carrier na Abinsk na dumating sa daungan ng Haifa, Israel noong unang bahagi ng Abril na may dalang butil. Akala mo, ordinaryong bulk carrier lang ito na may butil, pero matagal nang may hinala sa pinagmulan ng kargamento. Ayon sa pahayagan, hindi lang isang Russian na barko ang nagdala na ninakaw na Ukrainian trigo sa Israel. Heto ang CP mula sa pahayagan. Hanggang 2023 may hindi bababa sa 2 barkong may dalang ninakaw na butil na dumating sa Israel. At hindi bababa sa isa sa mga ito ang nababa ng kargamento dito ayon sa mga dokumento, pagsusuri ng datos ng pagsubaybay sa mga barko at mga satellite images na nauha ng mga mamamahayag. Binanggit ng publikasyon na kakaiba ang kilos ng mga barkong Ruso na mula noon ay nagdadala ng butil sa Israel. Malinaw na ito'y para itago ang pinagmulan ng butil, lalo na sa mga internal na talaan. Mula sa mga daungan ng Ukraine na sinakop ng Russia na nakuha ng pahayagang Haaretz ang datos, binanggit ang mahigit 30 batch ng mga nakaw na kalakal ng destinasyon ay Israel. Sabi ng mga source ng pahayagan, nagiging trend na ito. Ayon sa impormasyon ng pahayagan, na yung taon lang, sa taong 2026 apat na kargamento ng nakaw na butil mula Ukraine ang naibaba na sa Israel. Isa pang kahina-hinalang barko ang dumating sa Haivsky Bay noong linggo ng umaga, Abril 26 at naghihintay ng turn para makapasok sa pantalan. Sa opisyal na pahayag, binigyang diina ng Ukraine na hindi katanggap-tanggap ang paintulot ng Israel na mag-angkat ng mga nakaw na produkto mula Ukraine. Sa Tel Aviv, tiniyak nilang, pakinggan ninyo, gagawa sila ng nararapat na mga hakbang. Dayunpaman, ang mismong barkong pangkargamento na Abinsk ay pumasok pa rin sa pantalan ng Haifa para magbaba ng karga. At nangyari ito kahit na alam na. Nalaman ng Ukraine na kanilang nakaw na butil yun at nagpadala sila ng nota ng protesta sa Israel. Sa Tel Aviv sinabi nila, pakinggan ninyo, tiyak na ayusin namin ito. Pero itong barkong pangkargamento, sige, pumasok kayo, magbaba kayo ng karga. Oo, alam namin na ninakaw ninyo ang butil na ito. Nagpadala ng nota ng protesta ang Ukraine, pero siguradong ayusin namin ito. Ngayon, natuklasan ng pahayagan na unang nakakarga ng butil ang mga barkong Ruso sa mga sinakop na daungan ng Ukraine, kabilang ang Crimea, habang naka-off ang kanilang transponder. Pagkatapos, nililipat ang butil sa ibang barko at dinadala sa ibang lugar. Ang katotohanan na pinapatay ng mga sangkot na barko ang kanilang mga sistema ng AIS kapag malapit sila sa mga daungan ng Ukraine at habang isinasagawa ang operasyon ng paglilipat, muling binubuksan ang mga ito pagkalipas ng ilang araw kapag puno na ng trigo na nagpapalakas ng hinalang, kinukuha nila ang nakaw na trigo mula sa mga sinakop na daungan sa Ukraine. Pagkatapos magkarga ng kalakal sa dagat, binubuksan muli ng mga barkong pangkargamento ang radyo at dumidiretso sa Israel. Ilang araw matapos maglayag, mahinahong ibinaba nila ang ninakaw na trigo mula Ukraine sa mga daungan ng Haifa at Ashdod. Noong nakaraang taon, pinyatawan ng Ukraine ng parusa ang barkong Sviataya Olga dahil sa kaugnayan nito sa smuggling network ni Vladimir Putin. Sangkot ito sa hindi bababa sa 4 na beses ng paghahatid ng trigo sa Israel.
Isa pang barko na namumukod tangi sa network ng pagdadala ng mga nakaw na kalakal ay ang barkong tinatawag na Meklev. Nag-export din ito ng nakaw na butil mula sa Ukraine papunta mismo sa Israel. Bukod sa mga barkong Sviataya, Olga at Meklev, natukoy din ng pahayagang Haaretz ang 7 pang barko na nagdiskarga noong 2023. Ang trigo sa Israel na isinakay nila mula sa hindi natukoy na mga barko malapit sa Kerch Strait na kontrolado ng Russia na may nakapatay na AIS system at sinusubukang itago ang pinagmulan ng produkto. At para makumpleto ang larawan, dapat idagdag na mula na magsimula ang malawakang digmaan ng Russian Federation laban sa Ukraine, maraming internasyonal na investigasyon ang nagpakita na ang Russia ay nag-e-export ng nakaw na trigo mula Ukraine sa pamamagitan ng dagat, pangunahin sa Syria, Turkey at Iran. Mahalagang tandaan na isa sa pangunahing pinanggagalingan ng pondo ni Vladimir Putin sa digmaan kontra Ukraine ang pagbebenta ng trigo. Paano nagagawa ng mga Ruso na malakihan at walang parusa ang pagbebenta ng ninakaw na trigo mula Ukraine? May ilang mekanismo dito. Pinayagan ng mga kumpanyang Ruso na bumili ng trigo mula sa mga magsasakang Ukrainian sa sinakop na teritoryo. Ayusin ito sa ganoong paraan, dalhin ito sa Russia gamit ang tren at mga trap at mula roon ay i-export sa pandaigdigang merkado pagkatapos paghaluin muna ang trigo na ito sa trigo ng Russia na ang pagbebenta sa labas ng Russia ay pinapayagan naman. Gumawa rin ang mga otoridad ng Russia ng protocol para sa paggamit ng maliliit na barkong pantustos sa pagdadala ng trigo mula imbakan sa mga daungan papunta sa dagat at ililipat ito sa mga barkong magdadala sa mga kliyente. Sa isang punto, dahil sa kakulangan ng mga lugar para sa imbakan sa mga daungan ng Russia, napagpasyahan na gamitin ang maraming malalaking barko bilang mga lumulutang na imbakan ng butil. Narito ang monitoring. Ayon sa mamamahayag, laging may hindi bababa sa 5 barko sa timog ng Kerch Strait na nagsisilbing lumulutang na imbakan ng butil. At dito nila nilalagay ang butil na ninakaw mula sa Ukraine, dinadala rin doon ang butil mula sa Russia, hinahalo nila at ipinapasa lahat ito bilang butil ng Russia. At narito ang mga dokumento ng Administrasyong Okupasyon ng Russia na naglalaman ng listahan ng 120 batch ng ninakaw na butil mula sa Ukraine at ng Okupasyong Rusian. Sa panahon mula Nobyembre 2022 hanggang Hunyo 2023, 31 batch o 25% ng kabuuan ay ninakaw na butil mula sa Ukraine. Minarkahan ng mga ito para sa Israel. Alam ba ng Israel na ninakaw ang binibili nilang butil? Medyo mapagtatalunan ang tanong na yan. Sinasabi ng mga Russian na supplier na ang trigo na ito ay galing sa Siberia at ngayon ay pinapadala na papuntang kanluran sa mga bagon. Nagbibigay ang mga supplier ng dokumentong nagsasabing Russian ang butil mula Russian Siberia, ngunit may listahan ng mga batch ng ninakaw na Ukrainian na butil ang mga Israeli na mamimili at administrasyon. Nakipag-ugnayan ang embahada ng Ukraine sa Israel at nagbabala na ipinagbabawal ang pagbili sa mismong mga supplier na ito mula sa Russia. Naintindihan nila na ito ay ninakaw na butil, pero ang katotohanan ay nananatili. Noong unang bahagi ng Abril, tinanggap pa rin ng Israel ang barko sa pantalan ng Haifa. Administrasyon. Naglabas ng listahan ang mga partido at hayagang sinabi na ang butil sa barkong iyon ay ninakaw. At nung gabi ng ika-27 ng Abril, dumating ang butil sa Israel. At ito ang kargamento ng butil na nagmula sa sinakop na teritoryo. Територій України. May listahan ng administrasyon ng 200 toneladang trigo at may 19,000 toneladang sibada. Naghihintay pa rin ang barko na may ibaba ang karga. Kaya kayo na ang bahalang magpasya, dito ko natatapusin. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments ng episode, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at i-like kung gusto ninyo ng butil mula sa Ukraine. Ang mga dokumento ng Administrasyong Okupasyon ng Rusya ay naglalaman ng maaari kayong tumulong sa donasyon o bayad na sponsorship, subscription gamit ang mga link sa video description. Iba-iba ang mga iyon. Ninakaw na butil mula sa Ukraine. Ito ang pinakamadaling paraan para suportahan ang trabaho ng channel na ito. Magpapasalamat ako para dito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.